Kaiponaryo, sawa na ba kayo sa thank you lang ng bangko nyo? Alam nyo ba na ngayong 2026, may paraan para ang 1,000 pesos mo ay maging simula ng iyong unang milyon? Hindi ito milagro at lalong hindi ito scam. Ito ay ang Digital Bank Stacking System. Isipin mo, habang naglalakad ka, nagtitinda o kahit natutulog, ang barya mo ay nanganganak ng pera araw-araw. Pero bago tayo mag-compute, kilalanin muna ninyo si Manager Mark. Office manager siya sa Makati, malaki ang sweldo, at may 500,000 pesos na nakatago sa isang sikat na traditional bank. Kumpante si Mark kasi akala niya safe ang pera niya doon. Ang hindi niya alam, ang pera niya ay natutulog lang at unti-unting kinakain ng inflation na nasa 2.0% ngayong March 2026. At kilalanin niyo rin si Kuya Dodong. Fishball vendor lang siya sa kanto. Simple lang ang buhay at 1,000 pesos lang ang extra niya na sinimulan niya sa digital bank. Sabi ni Mark, "Dodong, barya lang yan, walang mararating yan." Pero sa system na ituturo ko, sino kaya sa kanilang mas mabilis na aabot sa pangarap na 1,000,000? Sa video na to, ibubunyag ko kung paano makuha ang hanggang 15% interest, legal, safe, at aprobado ng Bangko Sentral. Ipapakita ko sa inyo ang computation kung paano ang barya ni Kuya Dodong tatalunin ng milyon ni Manager Mark. Ate Karen, seryoso ba yan? Paano magiging milyon ang 1,000 pesos? Baka abutin ako ng 100 years niyan. Haha, tama ka, Kaiponaryo. Kung hahayaan mo lang yan sa savings account ng lumang bangko, aabutin ka nga ng forever. Pero ang sikreto ay wala sa savings. Nasa stacking at compounding. Let that sink in. Bakit ba tayo laging lugi sa mga traditional banks? Si Manager Mark, ang 500,000 pesos niya sa bangko, binibigyan lang siya ng 0.10% interest sa isang taon. Alam niyo ba kung magkano yon? 500 pesos lang. Isipin niyo, 500,000 ng pera mo, pero 500 pesos lang ang kinita mo sa isang taon? Kulang pa pambayad ng parking sa mall at isang meal sa fast food. Ang masaklap, ang bangko, pinapautang ang pera ni Mark sa iba ng 15% interest or more. Ang bangko ang yumayaman sa pera ni Mark, habang si Mark naiwan sa barya. Pero si Kuya Dodong, hindi siya nagpa-scam sa system. Ginamit niya ang Iponaryo Stacking System. Hindi niya kailangan ng maraming bangko para malito. 3 lang ang kailangan niya na tinatawag nating the booster, the tank, at the multiplier. Ang unang pillar ay ang the booster. Ginamit ni Kuya Dodong ang Maya. Ngayong 2026, ang Maya ay nagbibigay ng hanggang 15% interest per annum, daily, sa unang 100,000 pesos mo. Ate Karen, paano naging 15%? Simple lang, matalino si Kuya Dodong. Ginamit niya ang Maya app para bayaran ng kuryente ng kapitbahay niya, bumili ng load para sa mga suki niya, at gumamit ng Maya card sa grocery. Sa bawat transaction, tumatalo ng interest rate niya mula 3.5% base rate hanggang 15% maximum boost. Yung gastos na kailangan mo namang gawin talaga, ginagawa mong puhunan para lumago ang ipon mo. Ang pangalawang pillar ay ang the tank. Dito nilalagay ni Kuya Dodong ang extra na kita niya na lumampas na sa 100,000 pesos. Pinili niyang C-Bank o Una Digital Bank. Bakit? Kasi sa C-Bank, hanggang 6% per annum ang interest at credited ito every single day. Sa Uno Bank naman, ang Uno Ready account ay credited din daily. Ibig sabihin, ang interest na kinita mo ngayong Lunes, kasama na sa computation ng interest mo sa Martes. Daily compound interest, Kaiponaryo. Gigising ka sa umaga, may notification sa phone mo na nagsasabing, "You earned interest today." Kahit natutulog ka, ang barya mo gumagalaw para sa'yo. At ang pangatlo, ang the multiplier. Ito ang expert move ni Kuya Dodong. Ang mga interest na kinikita niya sa Maya at C-Bank, hindi niya withdraw pambili ng luho. Inilipat niya ito sa G-Funds o G-Stocks PH sa loob mismo ng GCash app. Dito, ang pera niya ay nakalagak sa mga malalaking kumpanya sa buong Asia.
Ang interest niya sa digital bank, ginagawa niyang binhi para sa mas malaking puno ng pera. Ate Karen, excited na ako! Ipakita mo na ang math. Magkano ba talagang kikitain ni Kuya Dodong kung 1,000 pesos lang ang start niya? O sige, i-ready ang calculator. Ito ang power ng daily compounding plus monthly add-on. Si Kuya Dodong nag-start sa 1,000 pesos. Pero dahil sa stacking, nagagawa niyang magdagdag ng 2,000 pesos buwan-buwan mula sa kita niya sa fishball. Sa year 1, may 26,000 pesos na siya. Maliit ka? Hintayin nyo. Sa year 3, dahil sa 15% booster system, ang pera niya ay aabot na ng 100,000 pesos or more. At sa year 5, dito na lalabas ang magic. Ang pera ni Kuya Dodong aabot na ng 250,000 hanggang 300,000 pesos. Pero kaiponaryo, alam ko ang iniisip nyo. Ate Karen, 300,000 pesos lang yon after 5 years. Malayo pa sa 1,000,000. Heto ang sikreto na hindi alam ni Manager Mark. Sa year 5, ang interest ni Kuya Dodong ay sapat na para bayaran ang sarili niyang contributions. Ibig sabihin, ang pera niya ay nagtatrabaho na ng kusa para sa kanya. At dahil ginamit niya ang multiplier pillar, ang G-stocks at G-funds, ang pag-akyat ng pera niya ay bibilis dahil sa long-term market growth. Sa year 10, ang 1,000 pesos na sinimulan niya sa kanto, magiging 1,000,000 pesos na. 1,000,000 galing sa pagtitinda ng fishball. Posible! Habang si Manager Mark, baka nire-recompute pa rin ang 500 pesos niya na interest. Isipin mo yon, ang 500,000 ni Mark, kumita lang ng barya. Pero ang maliit na simula ni Kuya Dodong, naging daang-daang libo na. At sa huli, si Kuya Dodong na ang magiging bilyonaryo sa kanto, habang si Mark, manager pa rin na kulang ang sweldo. Bakit ba ang daming Pinoy ang naloloko sa scam at Ponzi schemes? Kasi gusto natin ng instant. Gusto natin bukas doble ng pera. Doon tayo nadadali. Pero sa digital bank stacking, hindi ito instant. Ito ay systematic. Ang serotonin hit mo dito ay hindi galing sa pangako ng scammer na tatakas din, kundi sa real-time notifications ng bangko mo na legal at safe. Yun ang tunay na bisyo ng mga iponaryo, ang makitang lumalago ang sariling pera nang walang takot. Siyempre, kailangan nating maging tapat. May risk ba? Ang risk lang dito ay kung makalimutan mo ang password mo o kung ma-phishing ka, kaya kailangan ng matinding security sa phone. Huwag na huwag ibibigay ang OTP. Pero pagdating sa interest, ang mga rate na ito ay pwedeng magbago depende sa desisyon ng Bangko Sentral. Pero kahit bumabayan sa 6% or 5%, tatalonin pa rin yan ng 0.10% ng mga lumang bangko. No-brainer, di ba? Saan ka pa? Sa lugi o sa panalo? Kaiponaryo, ang video na to ay hindi para sa mga taong may milyon na sa simula pa lang. Para ito sa mga tulad ni Kuya Dodong, sa mga taong akala nila wala silang pag-asang yumaman kasi barya lang ang hawak nila sa mayon. Ngayong 2026, ang smartphone mo ay hindi lang dapat pang TikTok o pang scroll. Ito dapat ay ang iyong wealth machine. Ang 1,000 pesos mo ngayon pwedeng maging pundasyon ng iyong kinabukasan. Handa ka na bang simulan ang iyong 1,000,000 peso challenge? I-comment mo ang sisimulan ko na sa baba para matrack natin ang progress mo. At kung may tanong ka tungkol sa Maya Missions, GoTime Stashes, o kung paano mag-transfer ng libre, itanong mo lang sa comments. Si Ate Karen laging nandito para mag-research at sumagot sa inyo. Huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-share ang video na to sa tropa mong mahilig sa get-rich-quick schemes para maligtas ang pera niya. Tandaan, ang pera sa bangko, natutulog. Ang pera sa stacking, nagtatrabaho para sa'yo. Ingat palagi!